Ito ang Mountain Province, isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Cordillera sa isla ng Luzon. Kilala ang Mountain Province sa magagandang tanawin, kabilang ang mga nakamamanghang bulubundukin, mga ilog at rice terraces. Kaya sa videong ito, magsimula tayong maglakbay sa kabisera ng Mountain Province, ang bayan ng Bontoc. Bisitahin natin ang majestic maligkong rice terraces ng Bontoc at masaksihan ang tradisyonal na sistema ng kanilang agrikultura. Dadalhin ko kayo sa isang kainan sa Bontoc na kung saan hindi lang kayo mag-e-enjoy sa pagkain, kundi pati na rin sa magandang tanawin. Dadaan din tayo sa makapigilinhingang mountain pass ng Kalinga, Bontoc Road. Hanggang marating natin ang pinakamataas na hanging footbridge sa Pilipinas, ang Nabengan Footbridge ng Sadanga, Mountain Province. At dito, mas ramdam natin yung lula. Lalo na kung kayo ay may fear of heights, huwag niyong itry na pumunta rito dahil talagang nakakahilo kung titingin kayo sa mismong pinakababa. Good morning YouTube, good morning Mountain Province, kamusta po ang lahat? Bago po tayo maglakbay ay muli pong ibabahagi ko sa inyo yung ating bahay na tinuluyan. So andito po tayo ngayon sa Mavis Homestay and Backyard. Located po yan dito sa Barangay Maligkong, bayan po ng Bontoc, Mountain Province. Ito po yung kwarto na tinuluyan natin dito sa Mavis. At ang binayad po natin dito sa room ay 400 pesos per head. At ma-enjoy mo na yung ganito kagandang room at ganito kalaking kwarto. Isa pa sa talaga namang nagustuhan ko dito bukod sa maganda yung kwarto nila, paggising nyo ng umaga, paglabas nyo, ganito kagandang view ang bubungad sa inyo. Yan. Kaninang umaga paggising natin, naupo agad tayo dito sa tumba-tumba habang tayo ay nagkakape at nag-i-enjoy sa malamig na klima at magandang tanawin dito. Dito sa Mavis Homestay, pwede kayong magpaluto ng pagkain. Kanina, ang pinaluto namin ni Suki ay corned beef tapos gulay. Bali, 150 pesos lang yon. At masarap din yung pagkain nila Ate Mavi dito. Dito sa kaliwang bahagi natin, makikita na natin dito yung maligkong rice terraces kung saan mamaya pupuntahan natin yan para mas makalapit tayo. Iniintay lang natin na mawala yung mga fog para mas ma-appreciate natin yung ganda ng maligkong rice terraces. Okay, so ngayon kasama natin yung mismong may-ari ng Mavis Homestay and Backyard dito po sa Maligkong, Bontoc Mountain Province. Yan si Ate Mavi. Ate Mavi. Hello po. Yan. Invite niyo po yung mga followers and subscribers natin. Yeah, sa mga followers at subscribers po natin sa Unico. Kung gusto niyo dumalaw dito sa Maligkong Bontoc Mountain Province, makapasyal sa Mount Kupapoy, Mount Fatu at Maligkong Rice Terraces. Welcome po kayo dito sa aming bahay. Mavis Maligkong Homestay. Okay, simulan na tayo sa ating gagawin na paglalakbay dito po sa probinsya ng Mountain Province. So tingnan natin kung saang mga bayan o magagandang spot dito sa Mountain Province ang pwede nating puntahan at ibahagi sa inyo. Ang una po nating pupuntahan ay ang Maligkong Rice Terraces. Hanap tayo dito ng lugar na kung saan masisilip natin ang ganda. Itong isa sa pinagmamalaking rice terraces ng Mountain Province. At dito nga po yan sa bayan ng Bontoc. Okay, tara, simulan na natin. Ang sabi ni Ate Mavi, meron daw tayong makikitang waiting shed. Ito na yata yun. Tapos papasok tayo sa kaliwa, pababa, papunta roon sa elementary school. Yan, dito tayo. Yan, meron naman palang sign dito. So dito tayo.
may katarigan yung mga kalsada. Kaya alalay lang po tayo sa ating pagdadrive kapag tayo ay pupunta rito. Oh. Yan, pinapakita ko na sa inyo yung daan na dadaanan ninyo para alam nyo na yung mga ruta, kung ano yung itsura, para maging handa kayo pag kayo ay pupunta rito. At siguraduhin nyo na kondisyon yung mga motor ninyo kapag kayo ay pupunta rito sa Bontoc Mountain Province. So kanina, yung dinaanan natin pababa na matarik na kalsada, ngayon naman pataas na tayo. Matarik din yung mga ahonin dito. Oh. Tapos ganito yung tulis na mga kurbada na dadaanan nyo dito. Blind spot. Dahil mga buhangin sa kalsada. Ingat tayo dahil medyo may kadulasan po yung kalsada. Ito ba? Taas na ito. Woo! Dito talaga sa rehiyon ng Cordillera, pangkaraniwan ang mga kalsada na dadaanan nyo dito yung ganitong matataas. Dahil nga po punong-puno ng kabundukan ng rehiyon na ito. Kahit saan probinsya tayo pumunta, na-experience natin yung mga ganito kataas na kalsada. Wow! Taas! Woo! Solid doon ah! Imagine sobrang taas tapos sobrang bilog na bilog yung kalsada. And dito sa gilid ng kalsada, dahil nga ang taas na natin, nakikita na natin dito yung Maligkong Rice Terraces. Yan, ang lawak din oh. Sa mga nagtataasan na kabundukan na makikita nyo rito, dito sa bandang gitna nakapwesto yung malawak na taniman ng hagdan-hagdan na palayan dito sa Bontoc Mountain Province. At dito nga po yan sa Maligkong. So gabi pa tayo doon. Tingnan natin kung may mas magandang spot pa doon na mas makikita natin yung buong ganda nitong Maligkong Rice Terraces. Ito, mataas na ulit ito. Wow! Ito na si Suki. Okay. So hanggang dito na lang. Dead end na to. Wow! Yun! Ito yung nakita ko sa Facebook. Grabe, napakaganda pala. Ito ang Maligkong Rice Terraces ng Barangay Maligkong, munisipalidad ng Bontoc, lalawigan ng Mountain Province. Ang mga hagdan-hagdang palayan ng Maligkong ay isang kahangahangang tanawin. Isa rin sa mga natatanging halimbawa ng arkitektura ng mga palayan sa Pilipinas at bahagi ng kultura at kasaysayan ng mga tribong Igorot sa Bontoc. Nagpapakita ang mga rice terraces na ito ng kahusayan ng mga sinaunang Pilipino sa pagpaplano at pagtatanim ng palay sa pamamagitan ng kanilang tradisyonal na sistema ng agrikultura. Ang Maligkong Rice Terraces ay binubuo ng 1,160 na hektarya sa kabuuan na sumasakop sa 3/4 na bahagi ng bundok ng Copapey. Ang Maligkong Rice Terraces ay hindi lamang isang likas na tanawin, kundi pati na rin isang sentro ng kultural na aktibidad at turismo. Sa katunayan, naging nominado ito sa UNESCO World Heritage Site at isa rin sa mga pambansang kayamanan ng kultura sa Pilipinas. Nakakamanghang pagmasdan yung mga ganitong rice terraces. Napapaisip tayo kung papaano nila ginawa yung mga ganitong hagdan-hagdan na taniman ng palay. Kung ilang taon nilang ginugol yung panahon para lang makabuo ng ganito kagandang rice terraces. Sa ngayon, hindi lahat ng rice terraces dito sa Maligkong ay may tanim na palay. So may mga part akong nakikita dito na berdeng-berde at yun yung punong-puno ng palay. Meron ding mga part na bakante pa. Dahil nga po dito sa Cordillera ngayon ay summer, pahirapan daw ang tubig at bihira ang pag-ulan. Kaya po makikita natin na mas marami yung bakante na rice terraces na wala pang palay na nakatanim.
Nakapalibot po ang Maligkong Rice Terraces dito sa view deck na napuntahan natin. At dito naman sa kabilang side, malawak na rice terraces din ng Maligkong ang makikita nyo rito. And sa likod natin, makikita po natin na mayroong village. Nakapaikot din po ang mga hagdan-hagdan palayan. Okay, so nababasa natin dito na keep turning point clean. So ito palang spot na to, yung pinaka view deck na mapupuntahan nyo rito. Ito pala yung mismong pinakalikuan ng mga sasakyan. Yon, sa mga followers and subscribers natin, sana mapuntahan nyo din itong Maligkong Rice Terraces para masaksihan nyo po ang ganda nito. So ngayon, pababa na po kami ni Suki sa mismong pinakabayan ng Bontoc Mountain Province dahil alas 12 na po ng tanghali, kailangan na natin kumain. At maghanap tayo ng restaurant na pwede natin kainan para magkaroon na rin kayo ng idea kapag nandito na kayo sa Bontoc Mountain Province. Tingnan nyo naman yung tanawin na makikita nyo rito habang tayo ay bumababa papunta sa bayan ng Bontoc. Meron yatang open area dito para makita natin yung magandang spot na yun. Wow! Look at the view! Woo! Pakaganda! Hinto mo na si Suki, hinto rin tayo. Wow! Tingnan nyo naman yung tanawin na makikita nyo dito. Ang ganda ng kombinasyon ng matatayog na kabundukan. Tapos meron tayong nakikita rito na malawak na mga kabahayan. Tapos yung pinakatulay doon sa Bontoc Mountain Province na dadaanan natin mamaya ay kitang kita dito, pati yung ilog. Ang ganda ng spot na to. Kapag po kayo ay nadaan dito, hinto kayo at magpa-picture sa napakagandang tanawin na to. Amazing, grabe. Ang sarap talaga sa mata na makita yung ganito kagandang tanawin habang ikaw ay nagmumotor. Libang na naman tayo sa ating mga nakikita. At ito lang yung talagang dapat ninyong pag-ingatan dito sa lugar na to. Yung matataas, matatarik na mga sikong kurbada na dadaanan nyo dito. Dobling ingat po tayo dahil talagang hindi po biro yung pagkakurba at pagkataas nung mga kalsada na to, no? Parang spring ng notebook yung dinadaanan natin ngayon. Eto, grabe yung pagkabilog. Kaya kung mapapansin ninyo, dito sa daan, meron tayong makikita na parang salamin. So para makita ng mga kasulubong na may paparating at makita nyo rin na meron kayong makakasalubong. Malaking tulong po yung malaking bilog na salamin na to. Okay, pagkatapos nating daanan yung mga kurbadang matatarik, andito na tayo ngayon sa bayan ng Bontoc Mountain Province, kung saan dito sa bayan marami na tayong pwedeng bilan dito ng pagkain. Makikita ninyo na marami ng mga establishmento rito. Dito tayo sa kanan dahil meron tayong pupuntahan rito na kainan. Ito yung tulay na nakikita natin kanina doon sa taas. Ito yung mga kabahayan na nakikita natin kanina. Tapos yung mga kabundukan. At ito naman yung ilog na nakikita natin mula doon sa taas. Grabe, ang ganda. Ganda ng landscape, no?
Last time nung kami ay nagpunta ni Kapo dito, meron kaming nakainan ni Kapo, isang magandang restaurant, buffet. And ang nagustuhan ko talaga doon, bukod sa masarap na pagkain, ay yung magandang tanawin na makikita ninyo habang kayo ay kumakain. Sa pagkakatanda ko, dito yung daan nun. Hanapin na lang natin kung nasaan, para pag napunta kayo dito sa Bontoc Mountain Province, pwede nyo rin puntahan yung kainan na to. Ito yung mga tanawin na nakita ko noon habang kumakain kami. So malapit na tayo. Yun, ito yung kinainan namin. Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Yan, Anayas Riverside. So bukod po sa mai-enjoy ninyo ang masarap na pagkain dito, talaga namang ito yung talagang babalik-balikan natin dito. Yung magandang tanawin habang tayo ay kumakain. So yung tanawin na makikita nyo rito sa Anayas Riverside Restaurant, palayan, matayog na mga kabundukan na punong-puno ng pine trees, tapos merong ilog. Yung mga ganitong simpleng pagkain habang kumakain tayo, tapos nakikita natin yung magandang tanawin. Sobrang nakaka-relax. Analo. Nasuka nung ano, langgit. Okay, nakakain na tayo. Nakapagpahinga na po tayo. Ngayon, patungo na po tayo sa bayan ng Sadanga Mountain Province. At pupuntahan natin ang pinakamataas na footbridge o hanging bridge sa Pilipinas. At ito nga po, ang Nebengan Footbridge. Mula po dito sa kabayanan ng Bontoc Mountain Province ay magbabiyahe pa tayo ng kulang 1 oras at mararating na po natin ang Nebengan Footbridge. Ito pong way na dinadaanan natin ngayon, ito rin yung daan papuntang Kalinga kay Apo Wangod. Kung kayo po ay manggagaling ng Bontoc, dito rin po yung magiging ruta ninyo. Ang ganda rin ng ruta na dadaanan natin patungo sa Sadanga Mountain Province. So, may ilog dun sa baba, matahig na mga kabundukan din ang Cordillera ang matatanaw natin dito. Kaya hindi kayo maiinip sa biyahe. Bukod sa malabig na simoy ng hangin na papasok sa helmet ninyo, itong mga naglalakihan na mga kabundukan na merong makakapal na mga puno ang makikita nyo rito. Dito sa part ng Kalinga Bontoc Road, ito yung talagang sa tuwing dadaan tayo nakakaramdam tayo ng kilabot. Bigayan lang dito dahil kung makikita ninyo yung bangin sa gilid, pakataas. Silipin natin. Yan ang bangin na makikita nyo rito. Isang maliit na daan, tapos nilagyan lang nila dito ng bakal para makatawid lang yung mga motorista na dadaan dito sa Kalinga Bontoc Road. Yan kakalula. Nataas pa ng mga bato. Dito meron tayong madadaanan, isang village ulit. Maraming kabahayan sa kabundukan at nakapalibot din ang mga natataasan na kabundukan dito. Ayan daming bahay doon sa bundok, sa taas. Para siyang sa kila Apo Wangod sa Buscalan Village. So ito pa lang nakikita natin na maraming kabahayan. Ito pala ay Barangay Tokokan. Tingnan nyo naman yung mga kabundukan na makikita nyo dito. Woo! Grabe, paraiso. Matayog na kabundukan, berdeng berde ang kulay. Pakasarap sa mata.
Literal na probinsya ng mga kabundukan ang Mountain Province. Dahil kahit saan ka lumingon, matatayog na kabundukan ang makikita ninyo. Lalo dito sa ruta na to, sa dinadaanan natin na Bonto Kalinga Road. Yung mga bangin na makikita nyo dito, ang tataas. Pakasarap sa matang pagmasda ng mga kabundukan na makikita nyo dito sa Mountain Province. Sulit na sulit talaga ang biyahe natin papunta doon sa pinakamataas na footbridge sa Pilipinas. Yun, welcome to Sadanga Mountain Province. Alright, nandito na tayo sa Sadanga Mountain Province. Yan, hanapin na natin dito kung saan nakapwesto yung Nebengan Bridge. Tingnan nyo po yung kabundukan na to, punong-puno ng bato. So mula doon sa pinakataas, mapapansin natin na marami ng mga nahulog na mga bato rito sa gilid ng kalsada. Yan. So yung mga ganitong senaryo, kalimitan nating nakikita sa mga ganitong mountain pass. Ayan, daming bato, kalat. Oh, ang tatalas pa naman ng mga bato na yan. Para po sa akin, ang mountain pass ng Cordillera ang pinakadelikado talaga sa mga napupuntahan natin. Caution, falling rocks. Ayan yung mga sign na makikita nyo rito. Check brakes, falling rocks. Oh, para tayong nasa ibang dimension kapag tayo ay dumadaan sa mga ganitong mountain pass dito sa Cordillera. Warning, landslide prone area. Nakita ko na naman tong isang malaking bato sa laki ng bahay. Yan, no? Sa mga subscriber natin, namang napanood nyo na sa mga video natin, sa mga nagawa nating content dito sa Bonto Kalinga Road, itong napakalaking bato na makikita nyo dito sa gilid ng kalsada. At yan, no? Yung bangin na makikita nyo dito. Wow. Masasabi mo talaga na ang mga mountain pass dito sa Cordillera ay dangerously beautiful. Babalik-balik ka dito dahil sa ganda ng tanawin, sa klima. Pero syempre kailangan pa din natin mag-iingat. Pipili tayo ng magandang panahon dahil tingnan nyo naman, caution, falling rocks. Madami mga batong bumabagsak dito sa lugar na to. Hello sir, good afternoon po. Sa taas? May nagbabantay doon. Bago kayo bababa. Oh, sige po sir. Pagkatapos ating daanan yung Bonto Kalinga Road, ito yung kinaliwaan natin. Mataas agad ang entrada. Tingnan natin kung gaano katarik to. Ah, yun. Teka, tabi muna tayo dito. Nakikita ko na yung bridge. So mula dito, tanaw na natin ang Nebengan Footbridge. Ay talaga namang nakakalula. Okay, puntahan na natin. Kailangan pa nating baybayin yung daan na to pataas hanggang marating tayo doon. Kailangan nating mapuntahan yung mismong pinaka-information desk para makapagtanong tayo kung paano tayo mas makakalapit doon. Uy, tarik. Andito na tayo sa mismong pinakataas. Meron na ako nakikita rito ng mga kabahayan. Dito na yata yung pinaka-information desk. Grabe, nararamdaman na natin na nakakabingi. Ito na si Suki. Dito tayo.
Okay, narating na natin yung mismo pinaka-information desk dito po sa Nebengan Footbridge. At ngayon, kailangan na nating mag-trek pababa. So mula dito, ito yung hagdan na bababain natin hanggang makarating tayo doon sa mismong pinaka-footbridge. So wala pa tayong idea kung gaano katarik ito. So good luck ulit sa amin ni Suki. Ano Suki, kaya? Ito yung tinatawag ng mga basic. Basic. So ito yung binababa natin ngayon. Matarik. Tapos ginawa nila ng hagdan. Tingnan nyo naman yung tanawin na makikita ninyo habang tayo ay naglalakad patungo doon sa Nebengan Footbridge. So ngayon, na-tsempohan natin na ginagawa yung daan. Mas pinapaganda nila, sinesemento nila. Kaya dito tayo dadaan. Yeah. Ang kagandahan, meron na palang mga parte rito na sementado na. Kaya mas magiging smooth lang yung ating paglalakad. Mas palapit tayo ng palapit sa Nebengan Footbridge. Yan, konting lakad na lang, mapupuntahan na natin to. At ma-experience na nating makatawid sa pinakamataas na footbridge sa Pilipinas. Ito ang Nebengan Hanging Footbridge na matatagpuan sa liblib na bayan ng Sadanga, probinsya ng Mountain Province. Ang Nebengan Bridge ay ang pinakamataas na hanging footbridge na matatagpuan sa Pilipinas. Nakakapit sa talampas na 100 metro sa itaas ng malalim na bangin at may habang 320 metro na gawa sa mga bakal na kable at kahoy na tabla. Ang tulay ay naging posible sa pamamagitan ng naipon na pondo mula sa mga donasyon ng ilang ahensya ng gobyerno. Ito ay sinimulang gawin noong taong 2021 at formal na binuksan at ibinigay sa mga taga-Sadanga noong April 29, 2022 at nagbigay ng malaking benepisyo para sa mga magsasaka ng Nebengan at kalapit na barangay nito. Ginawa din ang tulay na ito bilang simbolo ng pasasalamat at kapayapaan mula sa mga lokal ng Sadanga. Kaya binansagan din ang tulay na ito bilang The Peace Bridge. Sa pagtawid sa Nebengan Bridge ay medyo nakakatakot at makakaramdam ng lula. Ngunit ang tanawin mula sa gitna ay talagang nakakamangha at nakapalibot ang mga bundok at kagubatan. Mula naman sa taas, pag tumingin sa baba, magandang ilog ng Sadanga ang inyong makikita. Kung naghahanap ka ng adrenaline rush o kakaibang paraan para maranasan ang kagandahan ng Pilipinas, dapat mong bisitahin ang Nebengan Hanging Footbridge. Yon, sa wakas at narating na po natin ang Nebengan Footbridge dito po sa Sadanga, Mountain Province. Ito po yung pinagkakapitan ng footbridge. Itong bakal tapos mayroong semento. At kung titinan po natin, yung ginamit na cable ay talagang makapal. At ang lalaki ng mga tornilyo na ginamit. Ito naman yung isang cable. Ito yung pinagkakapitan, bato tapos mayroong bakal. Ito din yung cable na mayroong malaking tornilyo. Bali, 4 na cable ang makikita natin dito sa taas at dito naman sa baba. So tara, tawid na tayo. Yan. Yung uga ng footbridge na ito ay talagang makakaramdam kayo ng lula. Nakakapanginig ng tuhod habang tayo ay naglalakad. Ayun si Suki, nauna na doon, nasa gitna na. Imagine, pinakamataas na hanging bridge o footbridge dinadaanan natin ngayon. Talagang mataas. Dito po sa mismong pinakagitna ay talaga makakaramdam tayo ng lula dahil dito mas malapit nating nakikita yung mga nakapalibot na natatayugang mga kabundukan. At kung titingin nga tayo dito sa mismong pinakagitna, kung kayo po ay merong fear of heights, talagang mararamdaman nyo na parang kayo ay nahihilo. At kagaya kanina, nung tayo ay naglalakad dito, meron tayong nakasabayan na mga locals
At habang tayo ay tumatawid, talagang nararamdaman natin na umuuga ang hanging bridge na ito. Sa mga followers and subscribers natin na mapapasyal dito sa bayan ng Sadanga, Mountain Province, wag niyo pong kakalimutan na bisitahin din itong Nabengan Bridge, ang pinakamataas na footbridge o hanging bridge sa Pilipinas.